Bumungad ang dilim sa baryo Panlayon na parang basang kumot, mabigat at malamig. Umiiyak ang langit buong maghapon at sa hating gabi humahampas pa rin ang ulan sa bubong na pawid ni Mang Silvio, magsasakang may kalyo ang palad na parang lupa ring tigib ng lumang sugat. Ang kanyang asawa, si Aling Mira, ay nakaupong kandong si Pilar, ang sanggol na nilalagnat at inuubo sa di maipaliwanag na paraan mula pa noong nakaraang linggo. Sa tabi, nakadungaw sa bintana si Timo, 8 taong gulang. Pinagmamasdan ng palayan na ngayoy tila dagat na walang alon. Puro kumukutikutitap na kidlat na sumasalamin sa tubig. May nakitang itim na gamugamo si Cardo sa palayan. Sabi ni Mira, pinipisilang basang bimpo sa lawit ng banga. 4-4 ang pakpak, parang kinapitan ng uod. Di raw normal ang itsura. Aling Mira, sabat ni Silvio. Sa ngayon, siya muna. Tinuro niya si Pilar, ang nooy kumikislap sa pawis. Sabi ng tanod, may sakit daw na kumakalat sa kabilang sityo. Nagsusuka ng mga butil ng palay ang mga tao at minsan ay uod. May nagsabing gawa ng mambabarang. Puro kwento, puro takot, pero mas mabuting magsindi ka ng insenso. Sumirit ang hangin sa pagitan ng kawayan. Nagtatalon ang apoy ng lamparang de gasolina. Sa tapat ng pintuan nakabitin ang palaspas na tuyot at luma. Sa ilalim may pirasong buntot pagi. May tali ng pulang sinulid at isang panyo ng yumaong lola ni Mira. Isang babaylan noon na marunong sa orasyon. Namatay ang lola na parang pinatay ang ilaw. Walang hinga, walang pasabi. Sabi ng matatanda, bihirang nababakante ang pwesto ng tanodbayan ng espiritu. Kapag may mambabarang na lumalabag sa patakaran, may ipinapadalang tagapantay. Sa kalagitnaan ng pangangapa sa oras, may kumatok. Hindi isa, 3 sunod-sunod, mabigat, parang may ritmo. Tok, tok, tok. Nagkatinginan sina Silvio at Mira. Si Timo naman ay napasinghap, napaatras mula sa bintana. Makasikap, bulong ni Silvio, saka tumayo at kinuha ang gulok na nakasandal sa poste. O di kaya'y si Cardo. Silvio, sabi ni Mira, baka masamang tao o masamang iba. Pinakiramdaman ni Silvio ang hangin. Kahit tumitili ang ulan sa labas, may ganap na katahimikan sa pagitan ng bawat kidlat. Parang pasakalye sa isang dasal na hindi pang tao. Muling kumatok, tok, tok, tok. Mga tao, wika ng boses sa labas. Malumanay, walang angas. Nakikisilong po sana, naligaw sa daan, ang tulay sa sapay inanod. Naglakad si Silvio papunta sa pinto, pinisilang hawakan at binuksan ng bahagya. Inilabas niya ang lampara at tinapat sa anino. Lalaki, may katamtamang taas, nakasuot ng basang barong na kulay lupa, may balabal na hinabi sa abaka. Ang buhok niya ay mahaba, nakapusod, ang balat, mapusyaw na morena. Sa dibdib ay may kumikislap na maliit na bato, tila kwintas na may bilog na batong berde. Sa bewang, nakapulupot ang lubid na may nakataling munting supot at sa kamay, may tungkod na may ukit na mga dahon at alitap-tap. Pasensya na, ngiti niya. Matay tila nakamarka ng maraming madaling araw. Matagal pa bago bumagal ang ulan. Malayo pa ang baryo sa susunod na payapang kubo. Ako'y si Elias. Taga saan? Tanong ni Silvio, hindi niluluwagan ang pagkakahawak sa gulok. Sa Hilaga, tugon ng lalaki at tumingin sa paligid na parang sinusuk ang hangin. Sa gubat na hindi pa napapasok ng putik, sa ilog kung saan ang isda'y umaawit sa gabi. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting may hiwagang hindi nakakatawa. Ngunit sa ngayon, isang pagalagalang naglalakbay at nahuling walang masisilungan. Napatitig si Mira sa matang iyon. Malinaw, malalim, parang ilog na kumikidlat sa ilalim ng buwan. Masarap sa pakiramdam at sabay nakakatindig balahibo. Silvio, wika ni Mira.
Ang ulan ay ulan. Ang tao, tao. Papasukin mo na. Baka giniginaw. Walang imik na ibinukas ni Silvio ang pinto. Sumalubong ang amoy ng basang lupa, mga dahon ng kamiyas at isang samyo na parang bagong pitas na sampagwita na may halong usok ng kamangyan. Samyo na hindi dapat naririto sa gitna ng bagyo. Pumasok si Elias, ibinaba ang balabal at tumindig sa tabi ng apoy sa kalan. Sa isang iglap, parang sumunod sa kanya ang katahimikan. Humina ang ugong ng ulan at ang liwanag ng lamparay kumalma. Nagiging pantay ang hinga. Salamat, sabi niya. Tinitigan si Pilar na kinakandong ni Mira. May sakit ang anak niyo. Napasinghap si Mira. Paano mo? Amoy ko, tugon ni Elias, marahan. Ang lagnat na walang ugat. Ang ubo na may kasamang bangungot, nilapit niya ang palad sa lampara, inunat ang daliri at waring sumusukat ng init. May gumagapangan sa hangin, nakasakay sa putik. Hindi ito ordinaryong sakit. Marami nang nagkakasakit. Sabad ni Silvio, magaspang ang boses. Sa kabilang sityo, sa may bitas, may 3 raw na bata na nagsusuka ng mga bilog na parang butil pero hindi palay, parang itlog ng putakti. Sabi ni Kap, may mambabarang. Di ko pinapakinggan ang puro sabi-sabi. Pero kung ano man yon, huwag mong dalhin dito. Bumaling si Elias, banayad ang tingin. Hindi ako dala ng sakit, dinala ako nito. Napakunot ang noo ni Silvio. Anong ibig mong? Isang mahabang hagik-kik ng hangin ang tila sumagot, dumaan sa mga siwang ng kawayan. Sumunod nito'y kumakatok na sanga sa bubungan at pagdakay may kumaskas sa gilid ng dingding, parang kumakaladkad na sako ng buhangin. Umangat ang balahibo sa batok ni Mira. Si Timoy napatakpan ng kumot ang ulo. Silvio, bulong ni Mira, malapit sa pagiyak. May kumikiskis sa dingding. Pusa lang yan, paamo ni Silvio, pero hindi kumbinsido ang tinig. O sanga sa labas. Lumuhod si Elias sa harap ni Pilar. Mari? Tanong niya, tinutukoy ang sanggol. Hindi kumibo si Silvio. Tumingin kay Mira. Ang mga mata ni Mira ay naubos na sa pagpipigil ng luha. Tahimik siyang tumango. Hinaplos ni Elias ang noo ni Pilar. Sandaling idinampi ang palad. Hindi mainit ang palad. Malamig at mahinahong parang humahangos na ilog sa umaga. At sa ikalawang sandali napasinghap si Pilar. Parang naalimpungatan sa masamang panaginip, saka muling pumikit ngunit kumalma ang paghinga. Anong ginawa mo? Tanong ni Mira, halos pabulong. Pinayapa ako ang bangungot, tugon ni Elias. Hindi pa natatanggal ang ugat, pero tatahimik muna ang lagnat. Tumingin siya sa bunganga ng kalan kung saan kumukulo ang sinaing. May asin ba kayo? Yung di pa nagagalaw sa sako at konting luya o bawang. Meron, sagot ni Silvio. Hindi maipinta ang muka kung galit o takot. Bakit? Sa gabi ganito, wika ni Elias, mahilig pumasok ang hindi dapat pumasok. Takpan natin ang bintana ng asin at usukan ang 4 na sulok ng bahay ng luya at bawang. Hindi para takutin ang tao, kundi para takutin ang anino ng taong nakakalimot. Nagulat man, kumilos pa rin si Mira. Hinabot ang sisidlan ng asin, ang bungkos ng bawang at luya. Si Elias ay tumayo, kinuha ang maliit na supot sa kanyang bewang at naglagay ng tawas na bilog, parang maliit na buwan. Nilatag niya ito sa isang platitong puti. Pinalamutian ng kaunting tubig mula sa banga. Sumunod, pinitik niya ang daliri at tila may nangusap na hangin. Sa platito, gumuhit ang munting alon, paulit-ulit, na parang binibiyak ang isang salitang nakaukit sa tubig. Timo! Wika ni Elias sa bata na sumisilip sa kumot. Halika rito, hawakan mo ang kantong ito ng mesa. Huwag mong bibitawan. Ano mang mangyari,
Huwag mong iiwan yung kamay mo sa kantong yan. Ako? Tumingin si Timo sa kanyang ama, sa kanyang ina, at sa estranghero. Bagang na tumango si Silvio. Lumapit si Timo, naglagay ng kamay sa kanto ng mesa at napansin na may ukit sa kahoy na hindi niya dati napapansin. Mga linya na parang dahon ng akasya, buhol-buhol, at sa gitna ay isang maliit na bilog. Hindi po yan dati andyan, bulong niya. Ngayon lang, ngiti ni Elias, ngunit ang ngiting iyon ay parang isang piraso ng araw sa gilid ng bagyo. Hindi lubos, ngunit sapat. Mabilis na gumalaw ang oras pagkatapos niyon na parang pinapaikutan ng mga dasal na di nadidinig. Si Silvio ay naglagay ng asin sa mga bintana, sa may pinto, sa paligid ng duyan ni Pilar. Si Mira ay tinadtad ang luya at bawang, pinapasingaw sa maliit na kawali, hiniikot sa mga sulok. Si Elias ay umiikot sa bahay, ang tungkod ay dahan-dahang tumutunog sa sahig, tik, 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 na may kakaibang tugtog na hindi umaayon sa ulan. At sa bawat pag-ikot niya, nauulinigan ni Mira ang pabulong na salitang hindi Tagalog, hindi Latin, ngunit may musikang parang pagaspas ng mga dahon at alingawngaw ng maliliit na talon. Elias, tanong ni Silvio sa wakas, pagbabalik mula sa bintana. Ikaw ba ay albularyo? Tumingin si Elias, waring susukatin kung gaano karaming anino ang kaya ng tanong. May mga pangalang ibinibigay ang tao sa mga ginagawa ng ilan, sagot niya. May tinatawag kayong albularyo, manghihilot, babaylan, manggagamot, tagapag-ugnay. Tumingin sa labas kung saan ang palayan ay kumikinang sa kidlat. Kung sa inyo, iyon ang pinakamalapit. Bakit mo alam na may mambabarang? Tanong ni Mira, mahigpit ang hawak sa sanggol. Hindi ko pa sinabing may mambabarang, tugon ni Elias, banayad. Pero narito sa hangin ang kanyang amoy. Anong amoy? Si Silvio, sunod-sunod ang tanong dahil natatakpan ng takot ang pagdududa. Kamandag ng inabak na insekto, basang sinulid na pulang ikinulong sa supot ng dugo, langis na pinainitan sa araw bago ipinasok sa ilong ng larawang kahoy. Dito'y sumeryoso ang mukha ni Elias at ang kalma sa tinig ay nagkahugis ng tabak. At higit sa lahat, amoy ng pangako na binali. Napakurap si Mira. Pangako? Sa pagitan ng tao at hindi tao, wika ni Elias, at ang mga salitay parang naglalakad na anino sa dingding. May hangganan, may pinagbawal at pinayagan, may napagkasundo ang layo sa mga bukirin, sa ilog, sa gubat, sa bangin. Kapag may isang lumampas, anuman ang dahilan, kailangan ng tagapamagitan. Kapag hindi makapamagitan ng tao, may ipinapadala ang kabila. Sa sandaling iyon, nagtilian ang mga aso sa kabilang kubo. Sumabay ang isang mahabang kaluskos, hindi lang sa isang panig, kundi sa 4 na dinding, sa sahig at sa ilalim ng bubong. Tumigil ang lampara, nagkunwang mamamatay, at muling umilaw, nanginginig. Silvio, sabi ni Elias, hawakan mo ang pinto. Huwag mong bubuksan sa unang katok. Bakit? Hindi pa natatapos si Silvio nang may eksaktong 3 katok na tumunog. Tok, tok, tok. Parehong ritmo gaya ng nauna. Napatingin silang lahat kay Elias. Hindi ako yon, mahinang sabi niya at sumulyap kay Timo. Hawakan mo pa ang mesa, bata. Ang 3 katok ay nasundan ng paanas na boses ng babae. Mga tao, pahintulutan ninyo akong makiusap. Ang anak ko'y may lagnat. Kailangan ko ng asin. Kahit kaunti, pakisuyo. Napatingin si Mira kay Silvio. Isang ina rin siya at alam ang tunog ng desperasyong totoo. Pero ang boses sa labas, kahit puno ng pangungusap na puno ng pakiusap, ay may kulang. Ang kulang na iyon ay parang alat sa tubig o tamis sa mangga. Hindi malaman ni Mira kung alin, pero ang balahibo sa kanyang braso'y nanindig.
Hindi mo kilala ang tinig na yan, bulong ni Elias. Walang kapitbahay sa inyo ang may tinig na ganyan. Naririnig mo? Balik ni Silvio. Kumakatas ang pawis sa sentido. Hindi ko lang naririnig, tugon ni Elias. Nakikita ko ang hugis ng kanyang hininga. Muling kumatok ang labas. Tok, tok, tok. Kahit sino, kahit kaunti, may sanggol din ako. Hindi na nakatiis si Mira. Kung totoo man, pinigil ang sarili. Elias, paano kung totoo? Walang sanggol sa ulan na ganyang kalalim ang gabi. Malumanay na sagot ni Elias. At kung mayroon man, mas mauuna siyang humingi ng tulong kaysa sa asin. Tinapik niya ang tungkod sa sahig. At kung tulong ang kailangan niya, bakit hindi niya matatawag ang sariling pangalan? Napamulagat si Silvio, saka napasulyap sa kawit ng pinto. Ang tingga ng takot ay biglang humantong sa kanyang sikmura. Sino ka ba talaga, Elias? Hindi sumagot si Elias kaagad. Sa halip, nilapit niya ang palad sa platito ng tawas na binabaran sa tubig. Ang bilog na tawas ay unti-unting gumuhit ng mga linyang tila sari-saring paa ng insekto, nagkukrus, naglalakad sa isip. Dahan-dahan niyang inangat ang bilog at ipinakita sa kanila. Sa malinaw na kristal, may nakatanim na larawang hindi gawa ng tao. Isang babae, mahaba ang buhok, nakapikit ang mata, at sa kanyang mga labi ay may tila kurot ng ngiti na hindi nagsasaya. Sa kanyang kamay, pinipisil niya ang tali ng pulang sinulid. Sa paligid nito, umiikot ang maliliit na gamo-gamo, apat ang pakpak, may titik sa katawan na parang titik ng matandang baybayin. Siya ang gumagapang sa hangin, wika ni Elias. Halos isang buntong hininga. At hindi siya nag-iisa. May nagturo sa kanya. Kilala mo? Takot-takang tanong ni Silvio. May dumaan na kidlat at sandaling lumiwanag ang kubo. Sa pisngi ni Elias, tila may aninong dagat na dumalaw. Isang bakas na parang lumang sugat na gumagaling. Nakilala ko na ang ganitong marka. Sa Hilaga, sa Timog, sa mga baryong naglaho ang halakhak ng mga bata. Hindi iisa ang kamay sa likod. Ang tagubilin niya ay maglagay ng takot upang sumunod ang lahat sa kanyang gusto. Nagkakasakit ang tao, hindi lang katawan. Natitinag ang isip. Ipinagtataksil ang kapitbahay sa kapitbahay. Bakit niyo alam? Tanong ni Mira, halos pabulong. Dahil matagal ko na siyang hinahanap, sagot ni Elias. At sa unang pagkakataon, hindi na itago ng kanyang tinig ang bigat ng misyon. Nilapitan niya si Pilar, tiningnan ng sanggol at nagbuntong hininga. At may kapalit ang bawat gabing nakikituloy ako. Bago pa man makasagot si Silvio, kumalabog ang bubungan, parang may mabigat na bumagsak. Sumunod ang paggapang sa pawid, papunta sa pinakadulo at napasigaw si Timo. Tatay, sa may pako! Tumayo si Silvio, babatakin ang pinto, ngunit mabilis na iniunat ni Elias ang tungkod at humarang. Huwag! Mahina ngunit matatag na sabi niya. Hindi pinto ang dapat buksan. Tumikim si Elias, umupo sa lupa at pinatong ang tungkod sa kanyang tuhod. Isinara niya ang mga mata at sa di maipaliwanag na sandali, parang umusad ang hangin sa loob ng kubo, nagkahugis at anyo. Ang mga salitang bumitaw mula sa kanyang bibig ay hindi salita. Musika, pakpak ng ibon, pagaspas ng halaman. Nagtayuan ang balahibo ni Mira, ni Silvio, ni Timo. Sa kisame, sa ibabaw ng mga sinabing dasal, may kumustiyang pulutong ng maliliit na anino na parang alitap-tap, ngunit hindi kumikislap. Mga aninong pumupuwesto sa apat na sulok, pilit na sinasara ang siwang sa pagitan ng dingding at bubong. Sa labas, ang boses ng babae muling nagdasal ng pakiusap, ngunit ngayon ay malayuan, parang nanggagaling sa ilalim ng sapa. Asin, kahit kaunti. Tumawa,
mahina at mahaba. O dugo na lang. Silvio, sabi ni Elias, nakapikit pa rin. Ilagay mo ang asin sa loob ng pagkrus, doon sa pako na pinuntahan ng ingay. Kumilos si Silvio, nanginginig ang kamay at nilagyan ng asin ang sinabing lugar. Nagaspang ang tunog. Parang may dila ang asin na tumutuklap sa lumang laway ng sakit. Sumigaw ang isang bagay sa labas. Hindi tao, hindi hayop, at biglang lumubog ang bubong sa isang iglap. Saka muling tumindig, para bang may sumubok na dumaan ngunit nadulas sa asin. Nag-iba ang boses ni Elias, umilalim, tumapang. Ibalik ninyo ang sa inyo at ibabalik ko ang sa amin. Lumayo kayo sa hangganan sa may punong sampalok. Sa 3 gabi, huwag nyo nang lapitan ang palayan. Sa bagong buwan, may pag-uusap. Kanino ka nakikipag-usap? Tanong ni Silvio, nagpipigil ng sigaw. Sa kanila? Sa mga nakikinig? Sagot ni Elias, dinala ang boses sa pagitan ng ulan. At sa isa na ayaw makinig. Sa puntong iyon, ang lamparay nagliyab ng mas maliwanag at ang samyo ng kamangyan at sampagwita ay naghalo, humaplos sa ilong ni Mira. Si Pilar, na kanina'y nag-aapoy sa lagnat, ay tahimik na gumising, luminga, at tanaw ang bagong anyo ng gabing hindi naganap na kaaway. Tinapik niya ang dibdib ng ina at umuungol na parang batang naghahanap ng gatas, hindi ng hangin. "O Diyos ko!" bulong ni Mira, napakapit kay Pilar. Humina ang init niya. "Hihina pa," wika ni Elias, dahan-dahang iminulat ang mga mata. Sa kanyang pupila, sumalamin ang apoy, ngunit sa likod nito ay may bagay na mas malalim, parang kagubatang walang gilid. Subalit hindi nagtatapos ang gabi rito. Umupa ang kaluskos sa bubong, ngunit may isa pang tunog na pumalit. Ang banayad na paggapang sa ilalim ng sahig, na parang buhangin na may gumugulong na butil. Sumilip si Timo sa pagitan ng kawayan at bahagyang napatili, ngunit natakpan kaagad ang bibig. "Tatay, may mga ipis. Ang lalaki, at may pakpak, at may tao ang muka? Huwag kang titingin," utos ni Elias, malumanay ngunit mariin. "Sa gabing ganito, ang tingin ay tulay. Dumikit ka sa mesa, hawakan mo ang ukit, at isipin mo ang ilog na walang ilog, ang ulap na walang ulan. Huwag bigyan ng pangalan ang nakikita mo. Kung papangalanan mo, hahanapin ka nila bukas." Nanginig si Timo, ngunit sinunod ang utos. Hinilapat ang pisngi sa mesa. Sa palad niya, mainit ang ukit, parang may bahagyang init ng araw na di niya nauunawaan. Narinig niya ang mga aninong gumugulong sa ilalim at isang sandali umangat ang dulo ng kanyang ngiti, pagod ngunit nagtiwala. "Elias," sabi ni Silvio, "kung albularyo ka, bakit iba ka magsalita? Bakit parang kausap mo ang ulan? Ang aso sa kabilang kubo'y tumahimik nang sabayan mo ang hangin, at ang lampara parang sumusunod sa tibok mo." Ngumiti si Elias, banayad. Ang ngiting iyon, sa kabilang dulo ng dilim, ay parang kwitis na hindi sumabog. Nakaamba, ngunit piniling maglaho. "Dahil ang may sakit ay hindi lamang tao," sagot niya. "May sakit din ang hangin at lupa kapag may nalabag na hangganan." Bahagya niyang hinubad suot na kwintas, ang batong berde, at ibinukas ang palad. Sa loob ng batong iyon ay may liwanag na naguumpugang 2 kulay, berde at puti, na parang alon at buwan na hinabi sa isa. "Hindi ko ito nakuha sa tao." Napakurap si Mira. "Kung hindi sa tao, kanino?" Tila may hangin na dumaan sa kanilang kalamnan, isang payapang kirot. "Sa gubat," sagot ni Elias, halos pabulong. Sa mga punong nagkikibit balikat kapag may mga taong pumuputol ng sanga nang walang paalam. Sa ilog na nagtatago ng mga hiling sa ilalim ng bato.
Nanlamig si Silvio sa biglaang pagkakaunawa na hindi niya gustong buuin. Engkanto ka. Hindi niwala si Elias. Hindi rin nagkumpirma. Sa halip tumingin lamang sa kanila at sa paningin niyang iyon ay may hilom na hindi galit, may layo na hindi yabang. Kung ano man ang tawag ninyo sa akin, wika niya sa wakas, mas mahalaga ang tawag ninyo sa isa't isa. Huwag niyong ipagpalit ang kapitbahay sa takot, ang asin sa dugo, ang dasal sa bulong ng sakuna. Sa umaga, may pupuntahan ako. Sa gabi bukas, may babalikan ako. May pangalan na kailangang tawagin at kapag tinawag, hihilahin pabalik ang tinik na nakausli sa laman ng baryo ninyo. Anong pangalan? Tanong ni Silvio, marahas ngunit may galang na. Sabihin mo. Hindi kaagad sumagot si Elias. Tumingala sa itim na bubong na iniwan ng anino at muling tumitig sa platito ng tawas. Ang larawang babae sa kristal ay bahagyang gumalaw at sa gilid ng kanyang labi may bahagyang pagkurba na hindi ngiti kundi pagdila sa asukal ng takot. Umihip ang hangin mula sa nakasarang bintana at sandali ay naramdaman nilang parang humapit ang buong kubo sa sarili nitong tadyang. Sa wakas, bumulong si Elias. Isang bulong na parang basag na alon na nagiging buo pagdampi sa buhangin. Uray na. Pagbigkas niya, sumiklab ang lampara. Hindi marahas, kundi matatag. At tila may lumabas na mahabang buntong hininga mula sa ilalim ng sahig. Parang binuksan ng takip ng garapon at pinalaya ang kulob na hangin. Sa malayo, tumigil ang ulan sa loob ng 3 tibok ng puso. Saka muling bumagsak. Ngayon ay mas mapayapa, mas pantay. Siya? Ulit ni Silvio. Nanginginig ang tinig. Si Oraina ang mambabarang? Hindi ko pa alam kung siya ang kamay o ang kuko, sagot ni Elias. Pero siya ang pangalan na gumagalaw sa tubig. Inilapat niya muli ang tawas sa platito, naglagay ng patak ng asin sa ibabaw, at saka ibinalik ang kwintas sa kanyang leeg. Sa umaga, pupuntahan ko ang punong sampalok sa dulo ng palayan. Doon nakatali ang unang buhol. Kayo, kailangan nyo lang maghintay at huwag bubuksan ang pinto sa 3 katok. Kumalabog ang sigaw ng malayong uwak, sumagot ang aso sa kabilang kubo. Si Mira ay napaupo. Niyakap si Pilar na ngayoy malalim ang tulog. Si Timo, sa wakas, ibinaba ang kamay mula sa kanto ng mesa. Ngunit hindi nawala ang init sa ukit at sa kanyang palad ay may naiwan na bilog na tanda, tila halik ng dahon. Elias, pabulong na tanong ni Mira. Bakit mo ginagawa to? Bakit ka nakikituloy sa bahay ng mga tulad namin na mamagitan sa pagitan ng mundo? Hindi lahat ng may bahay ay may tahanan sa gabing ganito, sagot niya. At ang tinig ay nalagyan ng pagod na hindi panlulumo. At hindi lahat ng wala sa bahay ay walang tahanan sa alinmang araw. Tumindig siya. Itinayo ang tungkod at tumingin sa pinto. Utang ko rin ito. Kanino? Si Silvio. Sa isang batang hindi ko nailigtas, mahinahon niyang sagot. At sa isang batang nailigtas din ako. Walang sumunod na tanong. May mga tanong na mas mabuting tumira muna sa loob ng dibdib at doon maging buto. Sa labas, ang mga ipis sa ilalim ng sahig ay unti-unting nawala. Ang kaluskos sa bubong ay napalitan ng tikatik ng ulan na sa wakas ay kumalma. Si Elias ay naupo sa sahig, sumandal sa poste at pinikit ang mga mata na parang naglalakbay kahit nakaupo. Si Silvio ay dahan-dahang ibinaba ang gulok at unang beses sa gabing iyon, bumuga ng hininga na hindi kinikiskis ng takot. Silvio, bulong ni Mira. Salamat sa Diyos, humupa si Pilar. Salamat kay... Tumingin si Silvio kay Elias, hindi malaman kung anong pangalan ang gagamitin. Salamat.
Ngumiti si Elias, hindi nagmulat. Sa umaga, maghahanda tayo ng 3 bagay. Asin na hindi pa nabubuksan, apog para sa hangganan at 3 dahon ng sampalok. At ikaw, Timo, po? Usal ng bata, gulat sa biglang pagtawag sa kanya. May 3 kang gagawin, wika ni Elias. Marahang tumindig at tumingin sa bata. Una, huwag mong kakalimutan ang ukit sa palad mo. Pangalawa, kung may marinig kang 3 katok sa araw, bibilang ka ng 4 bago ka tumingin sa pinto. Kahit sino pa yan. Pangatlo, kapag natakot ka, huwag mong sasabihing takot ako. Sabihin mo, gising ako. Naiintindihan mo? Lumingon si Timo sa kanyang mga magulang. Sabay nilang tinanguan ng bata. Opo, sagot niya. Pinipigil ang ngiti at panginginig. Magaling, sabi ni Elias at tumingin sa lampara. Matulog kayo. Ako ang magbabantay. Ilang sandali pa, ang kubo'y binalot ng banayad na katahimikan. Si Pilar ay kumirot-kirot na parang pusa sa duyan. Si Mira ay napapikit na, naglalakad sa pagitan ng pag-aalala at pag-asa. Si Silvio ay nakaupo sa gilid ng pinto, nakahawak sa gulok, hindi na kasing higpit. Si Timo ay kusang nakatulog sa mesa, hawak pa rin ang kanto, parang ang mesa ang baybayin at siya ang alon na nangarap magbalik. Si Elias ay hindi tulog. Tinitigan niya ang basang dilim sa labas, ang palayan na naghihintay ng umaga, at ang gubat sa malayo na tila humihinga sa ritmo ng mga talinghagang matagal nang nalimot. Sa kanyang dibdib, kumislap ang batong berde. Sa kanyang isip, dumaloy ang pangalan na binigkas niya, Uraina. At sa likod ng pangalang iyon, ang malamig na tingin ng isang taong alam ang lahat ng pag-iyak ng gabi. Sa umaga, bulong niya na para bang kinakausap ang naglalakbay na ulap. Sa punong sampalok. At doon natapos ang pinakamahabang gabi sa Baryo Panlayon na walang tumawag ng tulong ngunit may dumating na tagapamagitan. Sa labas, ang ulan ay sa wakas nagpasya maging ulan lamang, hindi babala, hindi sumpa, kundi tubig na bumabalik sa lupa. Maaga pa lamang ay tila hindi na bumalik ang tulog sa mga mata ni Silvio at Mira. Kahit humupa ang ulan bago sumikat ang araw, nanatiling mabigat ang hangin sa paligid ng Baryo Panlayon, parang may bagyong nakatago sa ilalim ng lupa. Sa gilid ng bahay, si Elias ay nakaupo pa rin sa banig na inilatag nila kagabi. Hindi mo malalaman kung natulog ba siya o gising buong gabi. Ang mga mata niya ay sariwa, ngunit may lalim na parang nanggaling na sa maraming paglalakbay bago pa sumikat ang araw. Nakaupo sa bangkito si Timo, pinagmamasdan ang palad na may bilog na bakas mula sa ukit ng mesa kagabi. Kahit hindi na mainit, ramdam pa rin niya ang kakaibang pakiramdam nito. Parang may kumikirot na liwanag sa ilalim ng balat. Handa na ba ang asin? Tanong ni Elias, hindi inaalis ang tingin sa malayong gilid ng baryo. Eto, sagot ni Mira. Inabot ang isang sako na bagong bukas. Hindi pa namin nagagalaw. Malinis at tuyo. Magaling, sabi ni Elias. May apog ba kayong nakatabi? Kahit yung ginagamit sa pagkukumpuni ng dingding. Tumango si Silvio. Kinuha mula sa maliit na silid ang isang supot ng apog. Pero para saan ba talaga to? Para gumawa ng hangganan, sagot ni Elias. At para makita kung hanggang saan ang kamay ng mambabarang. Hindi na sumagot si Silvio, pero malinaw na hindi pa rin siya lubos na naniniwala. Gayunman, may kakaibang tiwala sa paraan ng kilos ni Elias na mahirap balewalain. Bago sila umalis, tinawag ni Elias si Timo. Anak, hawakan mo to. Inabot niya ang 3 dahon ng sampalok. Sa oras na makarinig ka ng kahit anong bulong sa tenga mo habang wala kami, ipikit mo ang mga mata mo, hawakan ang mga dahon at ulitin mo ang salitang sinabi ko kagabi. Tumango si Timo kahit hindi niya masyadong naaalala ang buong dasal.
pero ramdam niyang mahalaga iyon. Tahimik ang daan patungo sa hangganan ng baryo. Ang putik sa pilapil ay basa pa mula sa magdamag na ulan at bawat yapak ay lumulubog ng kalahating talampakan. Sa malayo, ang punong sampalok ay nakatayo sa dulo ng palayan. Tila bantay na nakatingin sa magkabilang mundo. Ang mundo ng mga tao at ang isang lugar na hindi basta tinatahak. "Bakit dito?" tanong ni Silvio habang tinutuyo ang pawis sa noo. "Dito nagsisimula ang sugat," sagot ni Elias. "May pumitas ng bunga rito nang walang pahintulot." "Pahintulot?" Naguguluhang ulit ni Mira. "Puno lang to." "Hindi lang puno," tanging sagot ni Elias. "May nagbabantay dito mula pa noong hindi pa tinataniman ng palay ang baryo ninyo at ang prutas ng punong yan hindi para sa lahat." Lumapit sila sa puno. Ang ugat nito'y nakalitaw at parang mga galamay na nakabaon sa mismong puso ng lupa. Sa paligid, may mga balat ng sampalok na natuyo at nakatiwangwang, waring tinapon lang. Ngunit ang kakaiba, sa bawat balat, may pulang sinulid na nakapulupot. "Kilala ko to," bulong ni Elias habang yumuko. "Tali ng mambabarang. Kapag pinulupot sa balat ng prutas, nagiging tulay para makapasok ang sakit sa sinumang kumuha." Napatingin si Mira sa asawa. "Silvio, baka may kumuha sa mga kapitbahay natin." "Marami," sagot ni Silvio. "Kapag hinog kasi, sayang kung hindi kukunin. Pero bakit sila magkakasakit?" "Hindi ang prutas ang lason," paliwanag ni Elias. "Ang galit ng nagbabantay sa puno ang siyang tinatawag ng mambabarang. Ginagamit niya ang tampo bilang pinto." Kinuha ni Elias ang asin at apog. Gumuhit siya ng bilog sa paligid ng puno gamit ang apog. Pagkatapos ay tinabunan ng asin ang bawat ugat na nakalitaw. Habang ginagawa ito, binubulong niya ang mga salitang parang awit na may kasamang hampas ng hangin. Biglang tumahimik ang paligid. Ang mga ibon sa malayo'y tumigil sa huni at pati ang simoy ng hangin ay parang natakot lumapit. Mula sa ulap, bumaba ang malamig na dampi na nagbigay ng kilabot sa batok ni Mira. "May nakikinig," wika ni Elias, hindi tumitingin sa kanila at hindi siya natutuwa. Sa mismong sandaling iyon, gumalaw ang isang sanga ng sampalok na para bang may humaplos dito. Mula sa pagitan ng mga dahon, may bumagsak na kulay itim na gamo-gamo kasing laki ng palad. 4 ang pakpak nito at sa katawan ay may nakaukit na hugis mata. "Yan ang alaga," sabi ni Elias. "Hindi pa ito ang mambabarang pero ipinadala niya para manmanan tayo." Itinaas ni Silvio ang gulok para patayin ang gamo-gamo pero pinigilan siya ni Elias. "Huwag. Kapag pinatay mo yan, malalaman niya agad na natuntun ko ang buhol. Mas mabuting ibalik natin." Inilabas ni Elias mula sa kanyang supot ang tawas na ginamit niya kagabi. Inilagay niya ito sa ibabaw ng ugat at dinasalan. Ang gamo-gamo ay dahan-dahang lumipad papunta rito. At nang sumayad sa ibabaw ng tawas, naglaho ito na parang usok na hinigop ng lupa. Natapos ang bilog ng hangganan. Huminga ng malalim si Elias at tumayo. "Tapos na rito. Pero hindi ibig sabihin tapos na siya. Hahanap siya ng ibang pinto." Pagbalik nila sa baryo, napansin nilang kakaiba ang kilos ng ilang kapitbahay. Parang may tinatago sa tingin o may iniwasang banggitin. At sa isang sulok ng kalsada, may isang matandang babae na nakaupo sa bangko, nakatingin kay Elias na para bang matagal na niya itong kilala. "Silvio," bulong ni Mira habang papalapit sila sa bahay. Parang kilala ng babae si Elias. Ngumiti ang matanda sa kanila, ngunit ang ngiting iyon ay may kasama ring tanong. "Mabuti at bumalik ka, Elias." Wika nito sa tinig na may halong tuwa at babala. "Pero handa ka ba talaga harapin si Urayna dito?" Hindi sumagot si Elias. Ngunit sa paraan ng pagkakatitig niya sa matanda,
Malinaw na hindi na bago sa kanya ang pangalan at hindi rin bago ang babala. Bago pa sumapit ang hapon, muling bumigat ang ulap sa ibabaw ng Baryo Panlayon. Ang kaninang banayad na sikat ng araw ay mabilis na tinabunan ng kulay abo na parang usok mula sa sinusunog na dahon. Sa bawat pag-ihip ng hangin, may dala itong amoy na hindi pangkaraniwan, parang pinaghalong bulok na prutas at pinatuyong dugo. Nasa loob ng kubo si Elias, nakaluhod sa harap ng maliit na lamesa. Nakasalansan sa ibabaw nito ang asin, apog at dahon ng sampalok. Tahimik siyang nag-ukit ng kakaibang simbolo sa dahon gamit ang patulis na piraso ng kawayan. Si Mira ay abala sa pagluluto, ngunit paminsan-minsay sumisilip sa ginagawa ni Elias habang si Silvio na may nakaupo sa may pinto, nag-aayos ng gulok at patalim. Si Timo, hawak pa rin ang 3 dahon ng sampalok na iniwan sa kanya, ay nakadungaw sa bintana. Sa malayo, napansin niya ang 3 taong papalapit mula sa kabilang sityo. Mga kapitbahay na tila pagod na pagod at halos sumasadsad na sa putikan. "Tay," tawag ni Timo. "May mga tao pong papunta rito, pero parang..." Hindi niya natapos ang sasabihin dahil nakaramdam siya ng kakaibang lamig sa kanyang batok. Agad na tumayo si Elias at lumapit sa bintana. Ang 3 papalapit ay sina Mang Goryo, isang mangingisda, kasama ang kanyang asawa at anak. Ngunit ang kanilang anyo ay nakapanlulumong pagmasdan. Ang mga matay mapupula, ang labi nangingitim, at sa kanilang leeg ay may mga pulang guhit na parang pinagdugtong-dugtong na sugat. Paglapit ng pamilya sa bakuran, sabay-sabay silang bumagsak sa lupa. Si Mira ay napasigaw, ngunit bago pa siya makalapit, iniunat ni Elias ang kanyang tungkod. "Huwag," madiin na sabi niya. "Huwag niyong lalapitan. Ang hangin sa paligid nila ay may dalang sakit." Mula sa kanilang mga katawan ay bumalot ang tila manipis na ulap na kulay abo, dahan-dahang kumakalat sa damuhan at sumisingaw paakyat. Sa loob ng ulap may mga maliliit na gamo-gamo, kasing laki lang ng buto ng palay, na umiikot na parang binubuo ang hugis ng isang muka. "Uray na," bulong ni Elias. Ang mga gamo-gamo ay tila nakarinig ng kanyang tinig at sabay-sabay na pumaling paharap sa kanila. Kasunod nito ay may malamig na ihip ng hangin na pumasok sa kubo kahit sarado ang lahat ng bintana. Dumampi ito sa balat ni Mira at iniwan ang pakiramdam na parang may gumapang na lamig sa ilalim ng kanyang balat. Naglabas si Elias ng bilog na tawas mula sa supot sa kanyang bewang at mabilis na binalot ito ng dahon ng sampalok. Binulong niya ang isang orasyon at biglang nagliyab ang dahon ng walang apoy, parang nasunog mula sa loob. Pagkasunog, ang apoy naging manipis na usok na lumipad palabas ng kubo. Nang dumikit ito sa ulap ng gamo-gamo, nagsipagliparan ng mga ito palayo, ngunit naiwan ang amoy ng bulok na prutas at patay na hayop. Habang naglalaho ang mga gamo-gamo, mula sa malayo ay narinig nila ang isang boses. Malambing, ngunit may halong panunuya. "Ang bilis mong maghanap, Elias. Pero hindi ka kasing bilis ng aking galit." Nagangat ng tingin si Elias. "Lumabas ka, Oraina. Huwag mong idaan sa inosente ang laban." Tumawa ang boses, mahaba at mabagal. "Inosente?" Lahat ng tumikim sa bunga ng punong sampalok ay may kasalanan sa mata ng bantay nito. Ako lamang ang nagbukas ng pinto para sa kanila. "Ginamit mo ang tampo ng engkanto sa puno para magpadala ng sakit," singhal ni Elias. "Ginamit ko lang ang sugat na iniwan ng inyong mga kapatid," tugon ni Oraina. "Kung hindi sila sumuway, wala akong madaraanan. Kaya wag mo akong sisihin, tagapamagitan." Mula sa likuran ng boses,
sumabay ang ugong ng hangin, mas malakas kaysa kanina. Sa di kalayuan, nakita nila ang mga dahon ng sampalok na unti-unting nalalagas kahit wala pang taglagas. "Silvio," utos ni Elias, "dalhin mo si Mira at si Timo sa loob, isara lahat ng siwang at maglagay ng asin sa bawat sulok. Huwag niyong bubuksan ang pinto kahit marinig ninyo ang kahit anong boses, kahit boses ko pa." "Anong gagawin mo?" tanong ni Silvio, halata ang pag-aalala. "Haharapin ko ang hangin bago pa makapasok sa bawat bahay sa baryo." "Mag-isa?" Tumingin si Elias sa punong sampalok na makikita mula sa di kalayuan. "Hindi ako kailanman mag-isa." Kinuha niya ang kanyang tungkod, isinabit ang kwintas na batong berde sa kanyang dibdib at lumabas ng kubo. Sa bawat hakbang niya, tila humuhupa ang lamig sa paligid ng bahay ni na Silvio, ngunit kapalit nito ay mas mabigat na presensya ang nararamdaman sa direksyon ng hangganan. Habang naglalakad siya palayo, sa kanyang likuran, si Timo ay nakadungaw sa maliit na siwang ng bintana. At bago tuluyang mawala si Elias sa paningin, nakita niya itong bahagyang ngumiti at tumango. Isang senyas na parang sinasabing, "Magtiwala ka, bata." Ngunit sa malayo, sa may ulap na nakabalot sa punong sampalok, isang mahabang anino ang unti-unting humuhubog. At alam ni Timo na iyon ang unang pagkakataon na magpapakita mismo si Urayna. Mabigat ang lupa sa bawat yapak ni Elias habang papalapit siya sa punong sampalok. Sa paligid, tila huminto ang buhay. Walang huni ng ibon, walang kaluskos ng damo, at ang hangin ay amoy lumang abo at pinatuyong dugo. Ang langit ay may kulay na parang pinaghalong abo at lumang pilak, at sa gitna nito ang araw ay tila kandilang malapit ng mamatay. Huminto si Elias sa 5 dipa mula sa puno. Ang ugat nito ay nakalitaw, kumikilos na parang mabagal na ahas. Sa ibabaw ng mga sanga, may nakasabit na piraso ng pulang sinulid na kumikislap na tila buhay. At doon, sa lilim ng puno, unti-unting sumulpot si Urayna. Unay usok lang siya, kulay abo, naglalaro sa paligid ng ugat. Ngunit sa bawat pitik ng hangin, unti-unting humuhubog ang katawan. Isang babaeng may mahabang buhok na kasing itim ng alkitran, umaabot hanggang lupa, at kumikilos na parang may sariling isip. Sa kanyang mukha ay may kagandahan na nakakapanindig balahibo. Maputi ang balat, ngunit sa ilalim ng kanyang mata ay may guhit na itim na parang luha ng usok. Sa kanyang balikat at braso, gumagapang ang mga gamo-gamo, pumapasok at lumalabas sa kanyang balat na parang walang sugat. Sa kanyang mga kuko, nakapulupot ang pulang sinulid na may buhol-buhol na parang bitag. "Elias," tinawag niya. Ang tinig ay kasing tamis na hinog na bayabas, ngunit may kapaitang naroon sa dulo. "Naaalala pa ba kita?" "Hindi mo ako makakalimutan," sagot ni Elias, hindi binababa ang tingin. "Ikaw ang dahilan kung bakit naglaho ang isang baryo sa Silangan. 7 taon na ang nakalipas. Mga bata, matatanda, pati hayop, lahat tinamaan ng sakit na ikaw ang nagdala." Ngumiti si Urayna, isang ngiting walang init. "Hindi ako ang may sala. Ako ang ginamit ng kanilang sariling kasakiman. May umagaw ng bagay na hindi kanila, at ako'y tinawag upang parusahan." "Hindi iyon parusa," giit ni Elias. "Pagpuksa iyon. At ngayong narito ka sa baryo Panlayon, hindi kita hahayaang ulitin iyon." Umikot ang hangin sa pagitan nila, at kasabay nito'y naglabasan mula sa mga bitak ng lupa ang daan-daan gamo-gamo. Lumipad ang mga ito paikot kay Elias, gumagawa ng bilog na parang kulungan. Sa bawat pagdapo sa balat niya, ramdam ang lamig na parang gumagapang papasok sa buto. Ngunit hindi umatras si Elias. Inilagay niya ang kanyang kamay sa batong berde sa kanyang kwintas at bumulong ng dasal sa wikang hindi kilala ng tao. Ang bato'y nagliwanag, at mula rito'y lumabas ang maliliit na sinag ng liwanag na sumusunog sa gamo-gamo pagdikit.
Nagsalita si Uraina habang nagmamasid. Wala kang magagawa, Elias. Hindi mo kayang isara ang lahat ng pinto. Sa bawat taong kumuha ng bunga ng punong ito, may karapatan akong pumasok. Hindi mo naiintindihan, sagot ni Elias, hinahampas ng tungkod ang lupa. May bantay ang punong ito at hindi siya sang-ayon sa ginawa mo. Sa mismong salitang iyon, biglang umuga ang puno ng sampalok. Ang mga dahon ay nagbagsakan na parang ulan at sa lupa lumitaw ang isang anino, hindi tao, hindi hayop. Isang nilalang na tila yari sa pinaghalong balat ng kahoy at alon ng hangin. Ang aninong ito ay tumindig sa pagitan ni Elias at Uraina. Mataas, payat, at ang katawan ay may ugat na kumikislap na parang pilak. Sa mata nito'y may liwanag na berde, kapareho ng nasa kwintas ni Elias. Ikaw, sambit ni Uraina, napaatras ng bahagya. Hindi ka na dapat nagigising. Ginising siya ng kawalan ng katarungan, sabi ni Elias. At ngayong narito siya, wala ka ng lugar sa punong ito. Ngunit ngumiti si Uraina, kasabay ng mabagal na pagtawa. Hindi niyo ako mapapalayas ng ganoon kadali. Ibinato niya ang pulang sinulid sa hangin, at sa isang iglap, ito'y naging mahahabang galamay na pumalibot sa puno. Ang mga gamogamoy muling nagliparan, ngayon ay mas marami, at mula sa kanilang katawan ay lumabas ang usok na bumabalot sa paligid. Itinaas ni Elias ang kanyang tungkod, at mula sa dulo nito'y lumabas ang liwanag na parang kidlat. Tinamaan ng mga gamo-gamo at sinunog ang ilan, ang bantay ng puno na may iniunat ang mga kamay, at mula sa lupa ay sumibol ang mga ugat na parang sibat, tinataboy ang sinulid ni Uraina. Sa gitna ng lahat ng ito, ang hangin ay naging mabigat at ang bawat hinga ni Elias ay parang humihigop ng usok. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, lumapit siya, isang dipa kada hakbang, papalapit sa mismong anino ni Uraina. Uraina, sigaw niya. Sa harap ng bantay at ng lupang ito, binibigyan kita ng pagkakataong umalis. Ngayon. Tumigil si Uraina sa pag-atake. Tumitig sa kanya at sa isang ngiting may halong pangahamon ay sumagot. Kung gusto mo akong paalisin, Elias, kailangan mo muna akong talunin. At sa isang iglap, sumabog ang hangin sa paligid, nagdadala ng libu-libong gamugamo na bumalot sa kanila pareho at nagsimula ang laban. Sa unang pitik ng hangin, nagdilim ang paligid ng punong sampalok. Hindi dahil sa gabi, ngunit dahil sa kapal ng mga gamugamo na lumilipad sa ere, tinatakpan ang araw na parabang isang buhay na ulap ng kamatayan. Sa bawat paglipad nila, may naiwan silang alikabok na amoy bulok na laman loob at pinatuyong dugo. Nasa gitna si Elias, nakayuko, hawak ang tungkod sa isang kamay at ang batong berde sa kabila. Sa kanyang paligid, umiikot ang bantay ng puno, gumagalaw na parang hanging may hugis, pinapawi ang mga gamugamo gamit ang hampas ng ugat at dahon na tila ginawang sandata. Sa harap nila, si Uraina'y nakatayo pa rin, nakangiti habang iniikot sa kanyang mga daliri ang pulang sinulid. Sa bawat buhol na ginagawa niya, isang bagong anyo ng halimaw ang lumilitaw mula sa usok. Mga daga na may pakpak, ahas na may muka ng tao, at mga gagambang kasing laki ng palad na may ngipin ng pating. Hindi mo ako malulupig, Elias, bulong ni Uraina na umaling-aungaw sa lahat ng direksyon. Ikaw ay isa lamang tagapamagitan, at ako ang kamay ng hustisyang nilimot ng mga tao. Sumagot si Elias, habang umiikot, iniiwasan ang mga halimaw na sumusugod. Hindi hustisya ang magpataw ng sakit sa inosente. Hustisya iyon kung itinutuwid ang mali, hindi pinapalitan ng mas masahol. Sa isang iglap, itinaas ni Elias ang tungkod at bumigkas ng sinaunang orasyon. Sa ngalan ng hangin na walang layaw, sa ngalan ng tubig na walang sugat, pawiin ang anino, ibalik sa simula.
Mula sa dulo ng kanyang tungkod, lumabas ang bugso ng liwanag na parang sumabog na araw. Tumama ito sa mga gamugamo, tinunaw ang ilan at pinalayas ang iba. Ngunit agad ding bumalik ang ulap ng insekto. Mas makapal, mas mabangis. Ngumiti si Uraina at nilawayan ang dulo ng kanyang sinulid, saka ito inihagis sa hangin. Sa isang kisap, ang sinulid ay naging mahabang ahas na may katawan ng usok at pulang mata. Dumiretso kay Elias. Pumalo si Elias gamit ang tungkod, ngunit bago tamaan, naglaho ang ahas at lumitaw sa likod niya. Mabilis siyang lumundag, iniwasan ang kagat at sabay bitaw ng isang maliit na pulbos mula sa supot sa kanyang bewang. Sa sandaling kumalat ang pulbos, kumidlat sa ere kahit walang kulog. Tumama ang kislap sa ahas usok at naghiwa-hiwalay ito sa maliliit na piraso na naglaho sa hangin. Agham ng mga tao at dasal ng mga nilalang. Wika ni Uraina, iyon ang kapangyarihan mo. Pero hanggang kailan mo kayang pagsamahin ang dalawa? Sumugod ang bantay ng punong sampalok. Ang katawang yari sa ugat at dahon ay lumundag mula sa lupa. Inabot si Uraina gamit ang mahabang galamay ng kahoy. Tumama ito sa kanyang balikat at sa unang pagkakataon, napaurong siya ng kalahating dipa. Ngunit bago pa man makasunod ang bantay, pinilipit ni Uraina ang kanyang sinulid at ginawang parang laso. Sa isang hampas, nabalot nito ang isang braso ng bantay, piniga na parang inaagawan ng hininga ang puno mismo. Umuga ang buong lupa. Ang mga ugat sa paligid ay umangat. Ang dahon ng sampalok ay nalagas ng sabay-sabay. Tumikim si Uraina, nakatingin kay Elias. Kaya mo bang iligtas siya habang iniiwasan mo akong patayin ka? Huminga ng malalim si Elias, pinikit ang mga mata at itinapat ang batong berde sa kanyang noo. Sa ngalan ng ating kasunduan, tawagin ko ang aking kapatid na hangin. Ipadala ang mga pakpak na magdadala ng kalinisan. Mula sa 4 na direksyon, may umihip na kakaibang simoy. Hindi ito malamig gaya ng hangin ni Uraina. Mainit at mabango. May amoy ng sariwang damo at bagong pitas na sampagwita. Sa loob ng ilang tibok ng puso, ang hangin ay naging libo-libong alitaptap na sumugod sa mga gamugamo. Kinakain ang kanilang anyo hanggang sa mawala ang usok sa paligid. Nabitawan ni Uraina ang bantay nang mapansin niyang nababawasan ang kanyang hukbo. Ngunit sa halip na magpakita ng takot, ngumiti siya, isang ngiting parang may iniintay. Hindi pa ito ang laban, Elias. Anya, sabay hawi ng buhok. Ngunit gusto kong makita kung hanggang saan ka handang pumunta. At bago pa siya masunggaban muli ng bantay, naglaho si Uraina sa isang pag-ikot ng usok. Iniwan ng hangin na may amoy ng pulang sinulid na nasunog. Humarap ang bantay sa engkanto albularyo. Ang tinig nito ay parang kaluskos ng libong dahon. Bumalik siya hindi para sa puno lamang, kundi para sa puso ng baryo. Bawat bahay na may kumain ng bunga ay may pintong kaya niyang pasukin. Hindi sapat ang hangganan sa punong ito. Tumingin si Elias sa malayo, sa direksyon ng baryo. Sa kanyang isipan, sumulpot ang mukha ni na Silvio, Mira at lalo na ni Timo, hawak ang 3 dahon ng sampalok. Kung ganoon, mahinahon ngunit matatag ang tinig ni Elias. Simula ngayon, ang buong baryo ay magiging hangganan. At sa ilalim ng punong sampalok, habang umiihip muli ang malinis na hangin, nagsimula na siyang maghanda para sa pinakamalaking ritual na kailanman niya gagawin. Pagbalik ni Elias mula sa punong sampalok, dala niya ang bigat ng sinabi ng bantay, na ang bawat bahay na kumain ng bunga ay pintong maaaring pasukin ni Uraina. At sa isip niya, malinaw, halos kalahati ng baryo ang nanganganib. Nang makita siya ni na Silvio at Mira, agad siyang pinapasok sa kubo. Si Timo, na nakadungaw pa rin sa bintana mula pa kanina, ay napalapit sa kanya. "Bumalik ka!"
Tuwang sigaw ng bata, ngunit agad na napansin ang bahagyang pagod sa mukha ni Elias. Nakita mo ba siya? Yung babae? Tumango si Elias. Si Uraina. Pero hindi pa iyon ang buo niyang lakas. Nagsusubok lang siya. Pinaupo ni Elias ang mag-anak at nagsalita ng mababa ngunit malinaw. Ang lahat ng bahay na may kumuha o kumain ng bunga ng punong sampalok ay konektado na sa sinulid ni Uraina. Ibig sabihin, maaari siyang pumasok, hindi lang pisikal, kundi sa pamamagitan ng sakit, bangungot o galit na dadapo sa isip. Kaya pala, sabat ni Mira, yung kapitbahay naming si Dado, bigla na lang nagwala kagabi. Tapos, bumagsak na lang sa lupa. Akala namin inatake lang ng init ng ulo. Hindi lang iyon init ng ulo, sagot ni Elias. Buhol iyon. At habang mas maraming tao ang may buhol, mas madali para kay Uraina na gawin ang gusto niya. Kinabukasan, kasama si Silvio, nilibot ni Elias ang baryo. Pinulong nila ang mga tao sa ilalim ng malaking punong mangga sa gitna ng plaza. Halos lahat ng residente ay naroon, matatanda, kababaihan, kabataan. Ngunit halata ang takot sa ilan. May mga bulungan, may mga mata na hindi kayang tumingin kay Elias ng diretso. Hindi ako taga rito, panimula niya. Pero dinala ako ng hangin dito dahil may panganib na hindi ninyo kayang labanan mag-isa. Ang mambabarang na si Uraina ay narito na at ginagamit niya ang punong sampalok sa hangganan bilang tulay para pumasok sa baryo. May ilang hindi naniniwala agad. Mga pamahiin lang yan, sigaw ng isang lalaki sa likod. Lagnat lang ang mga sakit dito, hindi kulam. Ngumiti si Elias, ngunit hindi iyon ngiting magaan. Kung ganoon, wika niya, pumayag ka bang subukin ko kung wala kang buhol? Isa-isang lumapit ang mga tao. Kinuha ni Elias ang kanyang bilog na tawas at isinawsaw ito sa mangkok na may asin at tubig. Sa bawat taong hinahawakan niya, may lumilitaw na hugis sa loob ng kristal. Minsan simpleng alon, minsan mga pako ng sampalok at sa ilan, malinaw na larawan ng pulang sinulid na nakapulupot sa katawan ng tao. Sa mga nakitaan ng buhol, agad niyang tinatandaan at binibigyan ng 3 dahon ng sampalok at kaunting asin na dapat ikalat sa 4 na sulok ng kanilang bahay. Pagsapit ng hapon, inutusan ni Elias ang lahat na magdala ng asin, apog at dahon ng sampalok sa plaza. Sa gitna ng patag na lupa, gumuhit siya ng malaking bilog gamit ang apog, sapat para lamnan ang buong baryo. Mula sa bilog, gumawa siya ng mga guhit na tila bituin, kumukonekta sa bawat bahay sa pamamagitan ng asin. Habang ginagawa ito, umaawit siya ng isang mabagal na orasyon na may tunog ng hangin sa bundok at alon sa dalampasigan. Ang mga matatanda ay napatingin sa isa't isa. Mailan sa kanila na kinilabutan dahil narinig na nila ang ganitong awit noong sila'y bata pa. Mga orasyon daw na pang-engkanto. Pagtuturo ng sinaunang depensa. Matapos ang pagguhit ng hangganan, tinuruan ni Elias ang mga tao ng 3 bagay. 1. Huwag magbukas ng pinto kapag may 3 katok, lalo na sa gabi, kahit kilala ang boses. 2. Bukana. Maglagay ng asin at dahon ng sampalok sa bawat bukana, pintana, pinto, at maging sa bubong kung kaya. 3. Orasyon ng pagbabalik, isang simpleng dasal na pwedeng bigkasin ng kahit sino kapag may kakaibang presensya. Balik sa pinagmulan, layas sa hangganan, sa apoy at asin, huwag kang lumapit sa tahanan. Habang nakikinig ang karamihan, may ilang nanatiling nagdududa. Isa sa kanila ay si Enzo, isang matandang magsasaka. Elias, aniya, hindi mo kami kilala, pero gusto mo kaming utusan. Paano kung ikaw ang nagdala ng panganib na yan? 2
Tahimik si Elias sa loob ng ilang tibok ng puso, saka ngumiti ng payapa. Kung ako ang panganib, sagot niya, hindi ko sana kayo tinuruan paano lumaban. Hindi sumagot si Enzo, ngunit hindi rin umalis. Nang magtakip silim, kumalat na sa buong baryo ang amoy ng asin at dahon ng sampalok. Sa bawat bahay, may mga sindi ng lampara na nakapwesto sa mga bukana. Si Elias ay nag-ikot sa mga gilid, tinitiyak na walang siwang na hindi natatakpan ng proteksyon. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ramdam niyang may mata sa dilim na nakamasid at sa hangin may dalang bulong na parang tinatawag siya sa pangalan. Elias, malambing ngunit may lason. Hindi mo sila maililigtas lahat. Tumingala siya at sa malayong gilid ng hangganan ng baryo, nakita niyang may maliit na ulap ng gamo-gamo na unti-unting lumalaki papasok sa loob ng bilog na ginawa niya. At alam niyang sa gabing iyon, muling susubok si Oraina. Tahimik ang baryo nang sumapit ang hating gabi. Ang tanging maririnig ay ang marahang huni ng kuliglig at ang tikatik ng tubig mula sa mga bubong na basa pa ng hamog. Sa gitna ng katahimikan, si Elias ay gising pa rin. Nakatayo sa gitna ng plaza, hawak ang tungkod at nakikinig sa bawat ihip ng hangin. Alam niyang darating si Oraina ngayong gabi. Hindi siya maghihintay ng 1 linggo bago sumubok muli. Lalo na ngayong ramdam niyang hinaharangan siya ng hangganang ginawa ni Elias. Mula sa di kalayuan, narinig ni Elias ang marahang kaluskos ng yapak. Dumating ito mula sa gilid ng baryo kung saan nakatira si Enzo, ang matandang magsasaka na nagdududa sa kanya. At sa bawat yapak na iyon, may kasamang mahinang langit-ngit ng sinulid na hinahaplos ng hangin. Sa may dulo ng daan, lumitaw si Enzo. Bit-bit ang isang bayong, nakayuko, at tila naglalakad ng walang malay. Ang kanyang mga mata ay bukas ngunit walang buhay, at mula sa gilid ng kanyang labi ay may tumutulong manipis na sinulid na pulang-pula. "Enzo!" sigaw ni Elias, ngunit hindi siya tumigil. Paglapit ni Enzo sa guhit ng asin at apog na bumabalot sa baryo, huminto siya. Itinaas niya ang ulo at sa kanyang bibig ay lumabas ang isang boses na hindi kanya, ang tinig na malambing at may lason. "Hindi ka makakatagal, Elias. Ang mga pinto ay magbubukas sa loob mismo ng hangganan." Bumuga ng usok mula sa bibig ni Enzo at unti-unti itong humubog sa anyo ni Oraina. Hindi ganap, kundi kalahating katawan lamang. Parang multong sumisilip mula sa isa pang mundo. Ang kanyang buhok ay gumagalaw na parang mga alon at sa kanyang mga daliri ay may hawak na tali na nakakabit mismo sa leeg ni Enzo. "Kung hindi mo bubuksan ang hangganan," wika niya, "kukunin ko siya dito mismo. At kapag sinubukan mong pigilan ako, bibitawan ko siya sa gitna ng kanyang huling hininga." Tiningnan ni Elias si Enzo. Ang matanda ay nanginginig. Tila nilalabanan ang sarili, ngunit walang magawa. Alam niyang kung pilitin niyang lapitan ito nang walang pag-iingat, maaaring tuluyang maputol ang hininga ng magsasaka. Inilagay ni Elias ang tungkod sa lupa, huminga ng malalim at kinuha mula sa kanyang bayong ang isang maliit na bote na may lamang langis ng niyog at durog na dahon ng sampalok. Binuksan niya ito at ibinuhos ang ilang patak sa guhit ng asin habang binibigkas ang isang orasyon. "Tali ng galit, tali ng kasakiman, putulin sa ngalan ng lupa't hangin, sa asin at dahon, sa liwanag at tubig, pawiin ang buhol, ibalik sa may-ari ang sarili." Sa mismong oras na iyon, nagliyab ang guhit ng asin sa paligid ni Enzo. Hindi apoy na mainit, kundi liwanag na parang gintong alon. Napasinghap ang matanda at ang sinulid sa kanyang leeg ay naputol sa gitna. Sumigaw si Oraina, umatras ang kanyang aninong nakasilip mula sa katawan ni Enzo. Ang kanyang matay nag-apoy sa galit. "Hindi mo ako maloloko ng 2 beses, Elias. Kapag bumalik ako, hindi ako magdadala ng 1.
Buong baryo ang isasama ko. At sa isang pitik ng kanyang buhok, naglaho siya sa hangin, kasabay ng pagbagsak ni Enzo sa lupa. Nawalan ng malay ngunit humihinga na muli sa kanyang sarili. Nang bumalik sa sarili si Enzo makalipas ang ilang minuto, umiyak siya nagpasalamat kay Elias. "Patawarin mo ako. Hindi ako naniwala sa'yo. Akala ko pamahiin lang lahat ng ito. Pero ang dilim na yon, naramdaman ko. Parang sinisiksik sa dibdib ko hanggang sa hindi na ako makahinga." Tiningnan ni Elias ang mga taong nagsilabas mula sa kanilang mga bahay dahil sa ingay. "Ito ang babala," wika niya. "Hindi na niya kailangang kumatok para makapasok. Kapag may isa sa atin na may buhol, magagamit niya iyon para sirain ang hangganan mula sa loob." Tahimik ang buong baryo. Kahit ang mga bata ay hindi umiimik, nakikinig lamang sa tunog ng ihip ng hangin sa pagitan ng mga kubo. "Simula ngayon," dagdag ni Elias, "hindi lang asin at dahon ang proteksyon ninyo. Kailangan niyong bantayan ang isa't isa. Walang mag-iiwan ng kapitbahay, walang magdadamot ng tulong. Dahil kapag nag-away kayo, iyon ang pinakamadaling pintong bubuksan ni Uraina." Sa dilim ng gabing iyon, ramdam ng lahat na ang tunay na laban ay hindi lang sa labas ng hangganan, nasa loob na rin ito. Makalipas ang ilang araw mula sa pagsubok ni Uraina sa hangganan, tila muling bumalik sa normal ang baryo. O iyon ang akala ng lahat. Ang mga tao ay bumalik sa kanilang mga gawain, ngunit may malamig na lamig sa hangin na hindi dulot ng panahon. Parang may manipis na usok na hindi nakikita, ngunit nararamdaman sa bawat bulungan at tingin na may halong pag-aalinlangan. Si Elias ay hindi nagpabaya. Araw-araw siyang umiikot, tinitiyak na buo ang guhit ng asin at apog sa paligid at na walang bahay ang nawawalan ng dahon ng sampalok sa kanilang mga bukana. Ngunit sa bawat kanto na kanyang dinaraanan, napapansin niyang may mga taong bumabaling at umiiwas ng tingin. Isang hapon, habang nag-iinspeksyon si Elias sa may tabing ilog, nilapitan siya ni Mira. "Elias," bulong nito, "may narinig akong usapan sa likod ng tindahan ni Aling Sion. May ilan daw na nagsasabing, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Bago ka raw dumating, wala namang ganitong sakit at gulo." Huminto si Elias, tumingin sa direksyon ng baryo. Ganon kabilis magugat ang bulong ni Uraina, wika niya. Hindi niya kailangang sumalakay gabi-gabi. Sapat na ang maghasik ng duda para kayo ang magwasak sa isa't isa. Kinabukasan, nag-away sina Mang Lando at Mang Goryo dahil sa hangganan ng kanilang sakahan. Nagkasigawan, nagbantaan ng pananakit, at sa kalagitnaan ng alitan ay biglang bumagsak si Mang Lando na parang hinatak ang lakas sa kanyang katawan. Nang puntahan ni Elias, nakita niya ang manipis na pulang sinulid na nakaikot sa kanyang pulso. Halos hindi kita kung hindi mo titigan ng mabuti. Buhol ng galit, paliwanag ni Elias habang tinatanggal ito gamit ang dahon ng sampalok na may langis. Kapag nakakita si Uraina ng poot, kinakapitan niya ito para gawing sakit. Sa susunod na araw, dalawang magkapatid ang nagkasuntukan dahil sa pamana ng kanilang magulang. At tulad ng dati, ang isa sa kanila ay biglang nagkasakit pagkaraan ng alitan. Gabi-gabi, ramdam ni Elias ang presensya ni Uraina sa paligid. Hindi bilang buo niyang anyo, kundi bilang bulong sa hangin, isang halakhak sa malayo, o amoy ng nasusunog na pulang sinulid na sumisingaw mula sa kung saan. Sa isang gabing walang buwan, habang nasa plaza si Elias, narinig niya ang tinig nito, malapit na malapit sa kanyang tainga. "Hindi ko kailangang basagin ang hangganan, Elias. Sila mismo ang magbubukas ng pinto." Paglingon niya, wala ni anino. Ngunit sa dulo ng plaza, may nakita siyang dalawang bata na nag-aaway sa isang piraso ng candy. At sa pagitan ng kanilang mga kamay, parang manipis na usok na pulang-pula ang kumikislap sa liwanag ng lampara. Kinabukasan,
Muling tinipon ni Elias ang mga tao. Hindi sapat ang asin, apog at dahon, sabi niya. Ang galit, inggit at paninira ay pintuan na walang kandado. Kahit gaano katibay ang guhit ng asin, kapag kayo mismo ang nagbukas mula sa loob, makakapasok siya. Paano namin pipigilan ang galit? Tanong ni Aling Sion. Tao lang kami. May mga tampo, may sama ng loob. Hindi ko sinasabing huwag kayong magalit, sagot ni Elias. Pero kapag dumating ang galit, huwag ninyo itong pakainin. Kaagad ninyong isara ang bibig bago lumabas ang masakit na salita. Dahil sa bawat salitang ibinubulalas mula sa galit, mas humihigpit ang buhol ni Oraina. Gayunman, alam ni Elias na hindi lahat ay makikinig. May ilan na mas pinipiling paniwalaan na siya ang sanhi ng lahat. At sa mga gabing tahimik, nakikita niyang may mga taong palihim na lumalabas ng hangganan ng baryo para magtungo sa punong sampalok. Isang gabi, sinundan niya ang isa sa kanila. Isang binatang si Ramil, kilala sa baryo bilang tahimik at matulungin. Ngunit sa ilalim ng anino ng punong sampalok, nakita niya itong nakaluhod at sa harap niya ay lumilitaw ang malabong anyo ni Oraina, nakangiti at hinihimas ang buhok ng binata. Magaling, Ramil, wika ni Oraina. Kapag handa na ang lahat, ikaw ang magbubukas para sa akin. Sa dilim, kumuyom ang kamao ni Elias. Hindi niya alam kung paano iaalis ang kapit ni Oraina sa batang ito nang hindi tuluyang binabasag ang kanyang kaluluwa. Ngunit malinaw, may susi na siyang hinahanap para tuluyang makapasok at ito ay nasa mismong kamay ng isang taga-baryo. Gabi pa lang ay hindi na mapakali si Elias. Mula nang masaksihan niyang nakaluhod si Ramil sa ilalim ng punong sampalok, ramdam niyang mabilis nang kumikilo si Oraina. Ang batang ito, nakilala sa baryo bilang tahimik at mabait, ay unti-unting ginagawang susi ng mambabarang upang buksan ang loob mismo ng hangganan. Hindi siya maaaring magpadalos-dalos, isang maling galaw lang at baka tuluyang mahulog si Ramil sa kapangyarihan ni Oraina. Kinabukasan, nagpakita si Ramil sa plaza na parang walang nangyari. Nakatulong siya sa paghahakot ng palay, nakangiti at nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Ngunit sa mata ni Elias, may mababakas na bahagyang pamumula sa gilid ng mata at maninipis na sugat sa daliri, mga palatandaan ng pagkakadikit sa pulang sinulid. Sinundan siya ni Elias mula sa malayo. Napansin niyang tuwing dapit hapon, nawawala si Ramil papunta sa gilid ng baryo kung saan wala masyadong dumadaan. Doon, sa ilalim ng isang lumang punong akasya, tila may tinatabong maliit na sisidlang gawa sa bao ng niyog. Nang makaalis si Ramil, nilapitan ito ni Elias. Binuksan niya ang bao at naamoy agad ang kakaibang halimuyak, hindi amoy ng pagkain, kundi halong bulok na halaman at tuyong dugo. Sa loob ay may piraso ng balat ng sampalok na binalot ng pulang sinulid at may nakatusok na 3 tinik ng isdang dilis. Alam ni Elias ang ibig sabihin nito, isang anyo ng panggapos, isang ritual na pampalubog ng kalooban ng tao sa ilalim ng kapangyarihan ng mambabarang. Kapag natapos ang 7 araw ng pagkakagapos, tuluyan ng magiging sisidlan ng barang ang taong biktima. 3 araw na lang, bulong ni Elias sa sarili. Kailangang maputol ito bago matapos. Kinagabihan, pinuntahan ni Elias si Ramil sa kanyang bahay. Naabutan niya itong mag-isa, nag-aayos ng lambat. Nang makita siya ng binata, ngumiti ito ngunit malamig ang mga mata. Ramil, wika ni Elias, may alam ako sa ginagawa mo sa ilalim ng acacia. Napatigil ang binata pero hindi nagalit. Sa halip, tumawa siya ng mahina. Isang tawang hindi kanya. Hindi mo na kailangang pakialaman yon, Elias. Wala namang masama sa pagtulong sa kanya. Hindi ba't ikaw rin tumutulong ka? Ang tinutulungan mo ay hindi tao, mariin na sagot ni Elias.
At kapag natapos ang ginagapos sa'yo, hindi na ikaw si Ramil. Biglang dumilim ang paligid at sa pagitan ng dalawang kumikislap na lampara sa dingding, lumitaw ang anyo ni Oraina, parang usok na tumagos sa pagitan nila. Pumwesto siya sa likod ni Ramil, hawak ang balikat ng binata na para bang isang ina sa anak. Bakit ba lagi mong ipinagkakait, Elias? Malambing na tanong ni Oraina. Kung gusto niyang maging bahagi ng akin, bakit mo siya pipigilan? Dahil wala kang karapatang kunin ang kalayaan ng tao. Sagot ni Elias, itinataas ang tungkod. Ngunit ngumiti lang si Oraina. Kung ganoon, subukan mo. Mula sa sahig, nagsimulang gumapang ang mga gamo-gamo. Hindi na kasing laki ng palad, kundi maliliit, ngunit libo-libo na pumupuno sa bawat sulok. Sa bawat pagdampi nila sa balat, ramdam ni Elias ang bigat na parang hinihila siya pababa. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Ramil. Walang emosyon sa mukha, habang si Oraina ay nakayakap sa kanya. Pumili ka, Elias, bulong ng mambabarang. Putulin mo ang buhol at baka mamatay siya, o hayaan mo akong matapos ang ritual at baka mailigtas mo siya sa paraan ko. Alam ni Elias na alinmang pipiliin ay may kabayaran. Ngunit bago siya nakapagdesisyon, naramdaman niyang kumikilos ang batong berde sa kanyang dibdib, parang may ibang presensyang nagising. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban nilang dalawa, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa labi ni Elias. Wakas,